Legit the Barkads at Madlang People host, bibida sa isang pelikula? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, February 19. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share na din mga kaparokya. Maraming salamat po sa inyo. So umpisa natin ang ating kwentuhan sa pag-congratulate sa main host ng It's Showtime na si Vice Ganda, kung saan pinarangalan siya bilang Best Film Artist sa Platinum Stallion Media Award ng Trinity University of Asia. Pinangaralan din ang kanyang pelikula na And the Breadwinner Is bilang Film of the Year na official selection din sa Osaka Asia Film Festival sa Japan. Best Noontime Show naman po ang It's Showtime para sa nasabing institusyon. So, yun nga mga parokya, sunod-sunod ang recognition na natanggap ng unkabogable star na si Vice Ganda. Kaya congrats sa It's Showtime at kay Vice Ganda. Samantala, Eat Bulaga host na si Tasha Mulak Flinex ang isang brand ng mobile phone na Oppo. So mukhang may bago na namang endorsement ang Eat Bulaga host at ito nga po ay ang Oppo. Makikita sa larawan na ipinost nito sa kanyang official Facebook account na nagtatampisaw sa tila isang ilog or falls hawak ang mobile phone na Oppo brand. So if ever man mga kaparokya na tama tayo, another big opportunity na naman ito para sa anak ng mag-asawang Aga at Sherlyn dahil sa panibago na namang produkto na i-endorso nito. So talagang in ngayon ang Eat Bulaga host para maging product endorser dahil kita nila na malaki talaga ang potential nito. Maganda at malakas ang appeal sa masa dahilan kung bakit siya ang priority ng ilang malalaking kumpanya sa bansa like Palmolive, Bench at kung di tayo nagkakamali, ito nga pong mobile phone na Oppo. So congrats at Tasha Mulak. So punta muna tayo mga kaparokya sa highest views na naabot nila kahapon. So makikita dito mga kaparokya na ang It's Showtime ay may 100,000 views at ang Eat Bulaga naman po ay 111,000 views. So ito na po ang pinakamalapit na inilamang ng Eat Bulaga para sa katapat na programa when it comes sa highest views na ginagawa natin araw-araw. So, 11,000 views lang po ang pagitan nila para sa highest viewership na ginagawa po natin. So, makikita dito mga kaparokya na ang segment nila ay Hide and Sing sa It's Showtime at Gimme 5 naman sa Eat Bulaga. Bagaman mataas pa din sa number of views ang Eat Bulaga pero bahagya itong bumaba dahil di nito naabot ang 115,000 views pataas. Alam naman po natin mga kaparokya nitong nagdaang araw or buwan ay bumulusok talaga ang views ng Eat Bulaga na pumapalo po sa 115,000 views. Pataas po yan mga kaparokya. Actually, umabot na po sila ng 132,000 views na siyang pinakamataas or highest views ever ng Eat Bulaga after mag-pilot ito sa TV5. At para naman po sa It's Showtime, naging improving naman po ang views ng It's Showtime nang bumalik ang main host na si Vice Ganda na umaabot na po ng mahigit 90,000 views para sa kanilang main YouTube channel under ABS-CBN It's Showtime. So ito po ang pinakamataas na views nila for Tuesday episode. Samantala kung naungusan ng Eat Bulaga sa highest views ang It's Showtime, kabaligtaran naman ang nangyari sa Team Replay views. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil as of 11 PM kagabi, mayroon pong 420,388 views ang It's Showtime at 415,560 views naman ang Eat Bulaga. So dito ay naangatan naman ng Madlang People ang The Barkads pagdating sa Team Replay online views. Pero almost 5,000 views lang ang lamang nito sa 11 oras na lumipas. So mukhang naging busy ang ilang solid The Barkads na Team Replay kaya naungusan sila bahagya ng It's Showtime. Bagay na ngayon lang nangyari mula nang mag-conduct po tayo ng Team Replay views counts. So punta tayo sa ating main topic mga kaparokya.
Yun nga mga parokya, bibida ang legit Dabarkads at It's Showtime host sa isang pelikula. Tama po mga kaparokya, sa gagawing pelikula sa buhay ng dating Pangulong Quezon or Manuel Quezon. Gagampanan ng 1996 Mr. Pogi ng Itbulaga na si Jericho Rosales ang papel na Manuel Quezon at ang It's Showtime female host naman po na si Karil bilang asawa nito na si Aurora Quezon. So isang karangalan daw di umano para kay Karil ang mapasama sa isang pelikula na hango sa buhay ng dating Pangulong Quezon. Kaya masaya siya sa malaking oportunidad na ibinigay sa kanya. Bagay naman po kay Miss Karil ang nasabing character dahil nga sa ganda rin po ni Miss Karil. At bagay din po kay Jericho Rosales bilang Quezon or Pangulong Manuel Quezon dahil sa husay nitong umarte. So for sure aabangan yan mga kaparokya ng mga legit Dabarkads at Madlang People supporters dahil ito po ay bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. So another history na naman po para sa kaalaman po ng ating bansa ang buhay ng dating Pangulong Quezon. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsiingat po tayo palagi dahil maulan. Thank you and God bless.